Seryoso talaga si VP Sara sa mga banta niya kay PBBM, walang duda. Habang tayo po ay nanonood ng impeachment trial, yan ang ating napagtanto. At yan din po ang nakikita ng ating ilang mga kababayan dahil nga po itong mga depensa, mga abogado ni Sara Duterte ay hindi naman ito pinapasinungalingan. Bagkus pinatotohanan pa nga na meron nga daw po talagang nagawang pagbabanta si Sara Duterte dahil ito ay under pressure, galit, under duress. Ngayon, ito na nga po, ito, pakinggan po natin itong video clip na ito. Based on your finding, based on your affidavit of information, did the Vice President commit a crime? Based on our Objection, findings. Your Honor, leading and calls for conclusion of It's law. based on his investigation. Let the witness answer. Sustained, but the presiding officer will ask the question to the witness. Based on your investigation, Attorney Lotto, Yes, sir. was there Yes, sir. enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, ha? Not as to whether or not she indeed committed it or not, because only a court of justice can determine that. Yes, Your Honor. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Only insofar as Yeah. satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yes, that would be a more complete description of Mm. what you have to comply with before you can file a case. Yes, Your Ayan Honor. na. Yes po. Di ba? Merong mataas daw po na posibilidad ng conviction dito kay Sara Duterte. So ibig sabihin nga, seryoso talaga at yung pagsasalita pa lang ni Sara Duterte ng pagbabanta sa ating Pangulo kay First Lady at kay Martin Romualdez ay maliwanag na po itong impeachable offense. Ito po'y maliwanag na pagbabanta po. Pagbabanta talaga sa buhay. Hindi na kailangang imbestigahan kung merong assassin, hindi na kailangang imbestigahan kung seryoso ba yung banta, tinotoo ba yung banta, hindi na po. Doon pa lang, sa binigkas ng kanyang bibig, meron na po talagang nagawang krimen. Pagsasalita pa lang ng bibig ni Sara Duterte, pagsasalita pa lang, meron na pong krimen doon. Hindi po ito pwedeng palagpasin. Bakit? Kapag po ba, kunwari sa road rage, eto, example natin, road rage. Kunwari, meron akong nakalaban na kapwa ko driver. Habang ako'y nagmomotor, ako po ay nasagi, o kaya ako ay nabundol, natages. Nagalit ako dun sa driver. Pinagbantaan ko yung driver. Buisit ka, papatayin kita. Diba, pangkaraniwan yan kagad. May show cause order. Ang lisensya, kinakansela. Ang sasakyan, inaalarma. Pinapatawag. Kinakasuhan kapag nagbanta. Grave threat nga eh. Diba? Kasi nagsabi ka, papatayin kita. Bakit si Sara Duterte hindi pwede? Pag si Sara Duterte parang lusot, parang normal naman sa mga Duterte yan, okay lang yan. Ganun po ba ang ating batas? Meron ba sa konstitusyon natin na kapag sinabi Duterte yan kaya okay lang yan. Okay lang yan na ganyan ang sabihin. Okay lang yan. Duterte naman yan. Hindi na kayo nasanay dyan sa mga Duterte. Hindi po pwede yung ganun. Hindi po pwede na parang lang tayo. Okay lang yan. Diba? Parang natin dito, teka, pag pala si Sara galit, hayaan lang natin kasi galit
kayo naman, hayaan nyo na yan. Galit lang si Sara kaya niya nasabi yun. Eh di ba nga minsan, kung kailan pa galit, kung kailan pa mataas ang emosyon, doon po mas nakapagsasalita ng mga banta, ng mga hindi dapat sabihin, ng mga nakakasakit na salita ang isang tao. At seryoso. Seryoso po ang isang tao kapag ganyang galit, di ba? Nanggigigil. Kaya nga po dito, kung ang ordinaryong Pilipino ay mabilis na ikinukulong sa simpleng away o gulo sa kalsada, na nauuwi po sa mga pagbabanta o katulad nito, grave threat, walang logic po dito na palampasin ang hayagang pagbabanta at pagkontra sa mamamatay tao na ginawa ng vice-presidente. Isang akto po ito na mas mabigat, mas mapanganib at isang tahasang pagtataksil sa bayan. Diba? Mas ano po ito, mas seryoso pa nga ito eh. Diba? Kasi vice-presidente ang nagsalita. Ngayon, pinapakita po ng paghahambing na ang ginawa ni Sara Duterte ay hindi lamang isang karaniwang emosyonal na reaksyon. Ito ay isang kriminal na paglabag na may mas malaking banta sa seguridad po ng bansa. At sabi nga rin po nitong si Atty. Lotok, na kapag ang threat sa ating presidente, yan po ay isang national threat. Hindi po pwedeng baliwalain. Ito po isang kriminal na paglabag. May mas malaking banta sa seguridad po ng bansa. Ang krimen po ng ordinaryong tao, katulad niyang road rage, karaniwang suspect ay naglalabas ng galit sa isang partikular na tao sa kalsada dahil sa bugso ng damdamin. Agad po yang inaaresto, kinakasuhan ng grave threat, at hindi po pinapalusot ng korte sa dahilan na siya ay na-triggered lang. Ang mas mabigat po na krimen na ito ni Sara Duterte, kung ihahalin tulad natin sa road rage, hindi po ito simpleng galit sa kalsada. Siya po ay hayagang nagbanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at House Speaker. Ang pagbabanta po sa mga pinuno ng Estado ay may bigat na destabilisasyon at banta sa pambansang seguridad. Ngayon, yung pong pag-hire ng assassin, mas lumalim po ang bigat ng kaso ng mismong si Sara Duterte ang umamin na kinausap at binalangkas na niya ang kumbaga pinlano niya na ang pagpapatay sa kapwa niya opisyales. Sa mata po ng batas, ang pag-uusap at pag-utos sa isang tao para pumatay ay pagpapakita ng seryosong intensyon o mens rea na tinatawag sa law term na hindi pwedeng ituring na biro. Ngayon, may public broadcast tong ginawa. Ang banta po ay hindi binulong sa isang sulok. Sinagawa pa ito sa isang online briefing na napanood ng buong bansa. Kaya nga takang-taka ko, bakit kinu-question nila ultimo mga simpleng typographical error. Simpleng-simple lang na typographical error. Kanila pong kinu-question. Samantalang, buong Pilipinas napanood yung mga pagmumura ni Sara, pagbabanta ni Sara, lahat ng ginawa ni Sara doon sa video na yun napanood ng lahat ng Pilipino. Di ba, Kuya Henry, Chuck, napanood mo din yan. Kung tatanungin mo ang isang tao na nakapanood yan, kunwari ako, kasi ako napanood ko talaga yan, live, simula umpisa hanggang matapos, nakatutok ako dyan. Kung yan po, may maglalabas ng video na mali-mali ang mga sinasabi,
mahahalata kaagad natin. Ay, hindi yan yung sinabi ni Sara eh. Mali yung sinabi ni Sara dyan. Hindi yan yun. Hindi ganyan yung video kung saan nagsalita si Sara. Eto nga po talagang maliwanag na maliwanag dito. Talagang sinasabi ni Sara ang kanyang kumbaga parang hinanakit. Mga pagmumura kay Martin Romualdez, kay PBBM, kay Lisa Marcos, hinanakit niya sa gobyerno, hinanakit niya kay PBBM, hinanakit niya kay Martin Romualdez. Lahat yan, napanood natin, na-broadcast yan eh. Hindi naman yan sinikreto, hindi naman yan na tawag dito, hindi naman yan na lingid sa kaalaman ng mga Pilipino na nangyari yan. Maaring baka yung iba nakalimutan na kasi medyo magdalawang taon na rin halos ang nakalipas, malapit na magdalawang taon. Pero once na inilabas nila yung video na yan, pinakita mo, pinapanood mo, eto yung video ni Sara, yung mga pagmumura ni Sara, eto yung pagbabanta ni Sara. Kabisado yan ng ating mga kababayan. Rayon Nicose, ayan, hello, shoutout sa iyo Rayon. Di ba, yan ang totoo niyan. Yan ang talagang natin dyan, nakikita natin, hindi yan pwedeng malingid sa kaalaman natin eh. Hindi yan pwedeng sabihin na, ay, hindi yan totoo. Ay, hindi legit yan. Diba? Kasi, alam talaga natin yan eh. Napanood natin yan eh. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi namin alam yan. Ay, ano yan? Hindi na namin yan matandaan. Kasi tumatak na yan sa sa isipan ng mga Pilipino. Tumatak na yan sa ating pag-iisip. Kaya nga sabi ko nga kay bata, kay matanda, alam yan eh. Alam yung video na yan. Hindi may kakaila yung video na yan. 'Di ba? Alam natin yan. Kasi nga alam natin yan eh. Napanood natin yan eh. Kaya lang itong defense team ni Sara Duterte, ewan ko lang kung yan ba utos ni Sara na mag-focus lang kayo dito. Eto lang, teknikalidad. Huwag niyong i-deny yung aking grave threat. Labanan natin to ng teknikalidad. Kontrahin natin yung video. Questionin natin yung authenticity ng video. Parang alam mo yung ginagawa nyo ba kaming tanga? Ginagawa nyo ba kaming mga engot dito sa Pilipinas? Ngayon nga, search mo Sara Duterte. Puro yan ang video na lalabas eh. I-search mo, makita mo, lalabas mga video ni Sara. Puro ninyong lahat. Yan ang mapapanood mo. Kaya kataka-taka na itong kanilang sasabihin na ito po hindi po nila kinokontra. 'Di ba? Bagkus parang pinapatotohanan pa nga nila. Oo, nagbanta kasi nga under threat din sila doon sa House of Representatives. Birihin mo nandun sila sa loob ng House of Representatives nung nagmumura si Sara, nung nagbanta si Sara. Under threat daw sila doon. Vice Presidente kasama ni Zulaika Lopez, tapos under threat sila. Di ba? Siguro kung nasa gubat sila, yun, baka under threat sila, masakmal sila ng buhaya, ng ahas dyan. Di ba? Pero yung ganoon, na nasa House of Representative ka, tapos gwardyadong-gwardyado ka, hindi ka under threat. Talaga lang ikaw ay sanay. Pinakita lang ni Sara Duterte kung ano ang kanyang ugali at kung sino talaga siya at kung bakit dapat siyang katakutan. Yun lang totoo niya.